Purihin po ang ating Diyos. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at bumabati sa ating mga kapatid dyan sa HOM Eastern ng isang mapagpalang umaga sa inyo po dyan. At isa pong malaking karangalan na ako'y maging kabahagi ng inyong gawain po dyan. At na tayo po ay nasa mga huling sandali na ng ating panahon. Sabi nga ng Biblia, according to Apostle Paul, merong mga tinatawag na tatlong uri ng tao raw. Unang-una ay ang natural man, carnal man, and then spiritual man. Yung natural man ay regardless kung ano ang relihiyon mo, ikaw man ay isang intelektual na tao o ikaw ay nakatira sa ilalim ng tulay, isa kang matalino, pero nakabase ang iyong pagkilos sa iyong mga natutuhan. Sa iyong kung ano yung kayang abutin ng iyong pag-iisip. That is the natural man. Wala siyang relasyon sa Diyos, hindi siya believer, sa madalit sabi. Kaya base sa kanyang logic, base sa kanyang intellect, gano'n siya kumilos. And then, the second one is the carnal man. Meron siyang relasyon sa Panginoon, kaya lang, lumalakad siya sa carnality. And the third one is the spiritual one, which is spiritual man, which is, ito yung tinutukoy na malago na sa Panginoon, nagnanais na magpatuloy sa kanyang pakipagrelasyon sa Diyos. Ito yung spiritual man, lumalakad sa leadership ng banal na espiritu. At ito po ay ninanais ng Panginoon para po sa atin. That's why yung talata with regard sa Laodicean Church ay isang nakakamanghang saway ng Panginoon sa Laodicea. Ako po nung mabasa ko ito, namangha ako yung buong pakipag-usap ng Panginoon sa Laodicean Church. So ito po ang ating aralin, overcoming the lukewarmness. Overcoming lukewarmness o paano mapagtagumpayan ang pagiging lukewarm, pagiging maligamgam. Ayun. Bago po yun, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala po namin na ikaw ang source ng karunungan, ikaw ang source ng kapahayagan, and let the Holy Spirit move among us, Lord God, touching each and every one of us kung ano po ang talagang mensahe ng sinabi mo po dito sa Laodicean Church with regard sa pagiging lukewarm. I-bless mo po ang mensahe ito, Panginoon. Ako po'y gamitin mo lamang as your herald, Lord God. At maging matagumpay po ang mensahe ito, Panginoon. We rebuke all the works of the flesh, all the works of the devil in Jesus' name. Dinideclare po namin ang katagumpayan. Sa iyo po ang pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, overcoming lukewarmness. Ang sabi rito sa talata, I know your deeds. Ang kausap dito ng Panginoong Jesus, ay ang Laodicean Church. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either warm. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit.
Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Ito po ay saway puna ng Panginoong Jesus sa iglesia ng Laodicea. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay 7 iglesia sa aklat ng pahayag na 2 lamang ang hindi nakatikim ng saway sa Panginoong Jesus, yung Smyrna at Philadelphia. Pero itong Laodicean Church, kung tawagin sila ay lukewarm church. At ang matindi rito ang sabi, sila ay isusuka dahil sila ay maligamgam. At ang impression nila sa kanilang mga sarili, sila ay mayaman, sagana sa lahat ng mga bagay at wala nang kailangan pa. Ito po ang isa sa delikado na nagiging damdamin ng mga mananampalataya. Sabi, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kung ating pong babasahin yung buong chapter ng Laodicean Church, nagbigay pa nga ng solusyon ang Panginoong Jesus. Sabi, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng gamot sa mata sapagkat kayo ay mga bulag. Kayo ay mga hubad. Kaawa-awa ang tingin sa kanila, at ito po ay isang katotohanan na nangyayari po sa maraming mga mananampalataya, especially sa mga iglesia. At marami pong tayo nakita na mga iglesia na dahil sa sobrang sagana, nakakalimutan, nagiging kampante sa kanilang buhay. Ang maligamgam na Kristiyano ay hindi masyadong ang gusto lang nila, sila ay ligtas sa kanilang mga kasalanan. They want only to be saved from the penalty of their sin. God is a useful fire escape they employ, not a God they worship. Ganun daw ang mga lukewarm Christians. At sila ay mga naghahangat ng tinitingnan lang nila yung mga tao na mga radikal sa kanilang pananampalataya, pero sila mismo ayaw nilang i-apply yun sa kanilang mga buhay. Kasi ang tawag nila nga dito ay radikal para hindi nila kaya i-apply. So ganito ang mga radikal, ang mga lukewarm. At they equate their partially sanitized lives with holiness. But Jesus didn't call us to sanitation. He called us to discipleship. If you are His follower, your life will not be defined only by avoiding sin, but also by entering into His suffering. So magkaiba po yun, Medyo, kung nagmamalaki pa ang iba na sila ay nakakaiwas sa kasalanan. Pero ang gusto ng Panginoon, tayo ay magpasakop sa pagtuturo ng Diyos. At kasama rito ay ang suffering. Ayaw natin ng suffering. Umiiwas nga tayo doon. Pero yung mga sinaunang disipulo, lahat po sila nakaranas ng suffering. Ang lukewarm Christian rarely share their faith with their neighbors, co-workers, or friends. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, you are either a missionary or an impostor. So kung ikaw ay pinapalagay mo ang sarili mo na hindi ka lukewarm, dapat meron tayong burning desire to share the good news to others. Dapat po ganon. And ang lukewarm Christian ay iniisip lamang ang kanyang buhay dito sa mundo. Hindi niya tinitignan yung eternal things.
na sinasabi ng Biblia na hindi dapat tayo masyadong nag-iintindi sa mga bagay na temporary lamang. Dapat nakatingin tayo sa eternity. Ganun daw ang mga maligamgam na Kristiyano. At ang mga maligamgam na Kristiyano raw ay mas minamahal yung luxury ng buhay. And rarely give to the poor in a truly sacrificial way. Hinahanap po ng Diyos yun sa atin. If we really want to be a true Christian, real Christian, dapat po sacrificially kasama po yun, yung ating bulsa. Kaya lang, mas minamahal ng iba na kapag dumadami ang pera, umaasenso, dumadami rin ang gastusin, mas binamahal yung maraming mga luxury brand ng buhay. Ano pa? Hindi namumuhay sa pananampalataya. Ang kanilang buhay ay their lives are structured so they never have to na ang kanilang pananampalataya nag-ooperate lamang kapag sa gitna ng mga pangangailangan. Hindi yung daily lives na dapat pinamumuhay ang pananampalataya. If you're not in a place where you feel desperate for the Spirit of God, then there's no way you are on the front lines of the mission. When we are on the front lines, we feel desperately our need for God's help. Kapag maayos ang ating pakiramdam, hindi tayo desperado na lumalapit sa Diyos. Mas gusto natin yung sariling diskarte po natin. Ito po ang mga kalagayan ng mga maligamgam na Kristiyano. At panghuli, ang mga maligamgam na Kristiyano raw, ang binibigay lang lagi sa Diyos ay yung kanilang tira-tira. Give God their leftovers, not their first and best. Stop calling your complacency and apathy, busy schedule or bills or forgetfulness. Call it what it is, evil. Sabi, alam niyo po, nung nandyan ako sa Saudi, sa Riyadh, nagre-reklamo yung isang elder namin na siya yung humahawak ng pera, nagbibilang ng pera, na namamangha siya sa mga ibinibigay ng mga ibang mga kapatiran na nakalamukos yung pera at iniisa-isa niya pa ito nilalagyan ng tape. Barya-barya na nga lang, ganun pa ang binibigay, nakalamukos. Leftover. Na kapag tayo po ay kumikita, dapat nasa unahan ng Diyos. Pagising natin sa umaga, nasa unahan ng Diyos. Dapat po ganon. Yung pagbangon, pagdilat ng mata mo, hindi yung cellphone kaagad ang hawakan, kundi mananalangin muna. Uunahin natin ang Panginoon, hindi yung leftover. Pagdating ng gabi, bago matulog, tayo po ay mananalangin muna. At madalas nagiging dahilan yung forgetfulness, nakakalimutan. No, wag po nating maging mindset, yung pagiging malilimutin pagdating sa mga bagay ng Diyos. Amen po doon. So, pwede mo maging kalagang kung ito ay isa sa buhay po natin. Unang-una, number one, do not get complacent. Complacency, ang sabi ni A.W. Tozer, is a deadly foe of all spiritual growth. Ang complacency daw ay delikadong kaaway ng mga naghahangad ng paglago sa spiritual. Sobrang relax, sobrang akala niya, alam niya na maraming bagay, complacent na siya. Do not get complacent. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12,
So if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Iniisip mo na ikaw ay matatag na katayo, mag-ingat ka, baka ikaw ay bumagsak. Kapag ang tingin natin sa sarili natin, matatag na tayo, nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos, nakakalimutan na nating manalangin, unti-unti ito nagsisimula sa pagiging maligamgam. So mag-ingat po tayo rito. Do not get complacent. And secondly, do not get haughty. Ano yung haughty? Yung tingin mo sa sarili mo mas mataas kesa sa iba. Lalo na meron akong pinag-aralan, ang ganda ng aking credentials, ang ganda ng aking trabaho, pagkatapos ang ganda ng aking sweldo, tapos naging mananampalataya ako. Siyempre, may nararamdaman kang angat ka sa iba. Hindi po ganun. Sabi sa Romans chapter 12 verse 3, "For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you." Itong pananampalataya, gusto ko lang ipaliwanag na sinasabi. Sa ibang translation kasi, sabi, with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Ang sinasabing measure of faith dito ay hindi ito yung yan lang ang pananampalataya mo, eto sa'yo mas malaki, eto sa'yo mas maliit. Hindi. Ang context na ito ay patungkol sa iba't ibang kalagayan natin sa katawan ng Panginoon. Eto ang sa'yo, ikaw ay kilay, ikaw ay ngipin, ikaw ay mata, ikaw ay ilong, ganon. Sabi, do not think of yourself more highly. Huwag natin tignan ang ating sarili ng higit sa nararapat. Doon ka lang. Katulad ni Miriam, gusto niya mag-overstep sa opisina ni Moses, nagalit sa kanila ang Diyos. Anong ginawa ng Lord kay Miriam? Nagkaroon siya ng ketong. Bakit? Kasi mataas ang tingin ni Miriam sa sarili niya. Sabi niya, bakit? Sa kanya lang ba nangungusap ang Diyos? Nagalit ang Diyos kay Miriam. Sabi ng Lord sa kanila, ako ay nangungusap sa ibang mga tao sa pamamagitan ng mga parables, sa pamamagitan ng mga propeta. Pero dito kay Moses, ako ay nangungusap ng diretsahan sapagkat siya ay kaibigan ko. Bakit ganyan ang inyong ginagawa? Nagalit ang Diyos kay Miriam. So, danas po namin yan nung nabubuhay pa si Pastor Ver. Meron tayong mga nakasama na mas mataas pa ang boses kaysa kay Pastor. Mas magaling, pag nakakita niyo siya magsalita, argumentative. At tingin ko, pag nakausap ko, yung tingin mo na-intimidate ka, hindi ka mananalo. Argumentative eh. Tapos sinasabi niya siya, dating scholar, etc., blah, blah, blah. Tapos marunong siya sa Biblia. Ang problema, kapag na-overstep mo yung ministeryo nung leader mo, yun ang problema. Kaya ang sabi rito, do not think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Huwag natin tignan ang ating mga sarili, huwag tayong magmataas. Ito po ay nagiging cost ng pagiging maligamgam sa atin. At third, do not go back to your old self.
nakakapag-cause ng pagiging maligamgam po ito. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ephesians 4:22 to 24. Ang problema, kasi ikaw nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo si Jesus at on fire ka. Ang problema, yung atake ng dati mong buhay, hahatakin ka ulit pabalik. Katulad ng mga Israelita, gusto namin bumalik sa Egypt kasi doon maraming karne. Gusto nila ng buhay na gano'n, di bali na kaming alipin, basta makakain ng karne. Diba? Sa galit ng Diyos, binigyan sila ng maraming karne. Sabi, hindi nyo pa nangunguya, hindi nyo pa nalululog, darating na naman ang karne sa inyo hanggat sa iyan magsilabas sa inyo mga ilong. Sa galit ng Diyos sa Israel. So, put off your old self. Medyo dito nagkakaroon ng maraming issue ang iba't ibang mga mananampalataya kasi hindi makalimutan yung sarili, yung dati, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. Mga dati tayo ay magaling manlamang, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Mga kapatid, hindi po ito kayang gawin ng kahit na sino. Kaya ang ginawa ng Diyos, ikaw ay pinatawad, ibinihis sa iyo yung garment of righteousness and holiness. Ngayon, yung iyong malayang pagpili, nandyan pa rin. Kaya babalik-balikan ka ng dati mong pamumuhay. Kaya sabi, alisin na natin, hubarin na natin yung dati, at isuot natin yung bago in true righteousness and holiness. Babalik-balikan po tayo niyan. I'm sure marami sa atin ang nakakaranas ng gano'n. Binabalik-balikan ang dating buhay at ang gusto ng mga ganitong espiritu. Tayo po ay kahit na kung hindi tayo mapigilan sa pagdalo sa gawain, pero nagkakaroon tayo ng double life. Pagka galing natin sa gawain, natupad natin yung mga ritual na kailangan natin gawin, tapos babalik tayo sa dati nating pamumuhay. Pag wala na nakakakita, namumuhay tayo ayon sa kagustuhan ng ating mga sarili. Binabalikan natin yung dati nating mga gawin. At pangapat, do not feed on milk only, but grow on spiritual food. Kailangan po ito. It is a must for us na kumakain ng karne. Ito ang protina. Ang salita ng Diyos ang karne, yung mga salita na may kasamang saway sa bawat isa sa atin. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 1, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith in God. Dapat iwanan daw natin yung mga elementary teaching. Kaya minsan nasabi ni Paul na marami pa akong sasabihin sa inyo, kaya lang, you ought to be teachers, ang sabi niya. Pero hanggang ngayon, gatas pa rin ang kinakain niyo. Yung sasawayin lang ng konti, balat sibuyas. Ayaw magpasaway. Gusto, gagawin lang yung gusto niya, dadalo siya ng gawain. Pagkatapos, balik sa dating gawin. Ayaw magpapuna, ayaw magpasita. Gusto lang ganon, tinutupad ang mga ritual na kailangan ng isang Kristiyano.
Pero ang pagiging Kristiyano po, it is a lifestyle. Dapat po iniiwan natin yung mga elementary teaching at pupunta tayo sa paglago na from infant na ang iniinom natin ay gatas, pupunta tayo doon sa kakainin natin mga karne na. Example, ang Panginoong Jesus ay nagpakita during the resurrection. Resurrected body na siya, nagpakita siya sa 500 mga disipulo. 500. Pero nung nagbilin siya, na sinabi niya na wala mo nang aalis, lalabas ng Jerusalem, hintayin niyo ang kaloob ng aking Ama, ang banal na Espiritu. So ilan lamang yung nakaranas ng pagkilos ng banal na Espiritu, 120 lamang. Sa 500, 120 lamang ang nakaranas. At nung nandito si Jesus na nagpapakita na maraming himala, marami ang sunod na sunod dahil sa mga himala. Nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Pero nung magturo na si Jesus ng mga malalalim na aral, nag-ayawan na sila. So naalala ko yung sabi ng isang mangaral, wag tayo masyadong humahabol sa mga himala. Kasi ang mas mahalaga kapag tayo dumadalo ng church ay ang salita ng Diyos. Well, kung sa biyaya ng Panginoon magpakita siya ng maraming himala sa loob ng church, amen tayo ron. Pero ang talagang purpose, yung salita ng Diyos na makakapagpabago sa atin, babaguhin ang dati nating pag-uugali, papunta tayo sa paglago, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ay nananatili tayong on fire at hindi tayo maligamgam. At panlima, let the Lord search our hearts. Hayaan natin ang Panginoon ang magsaliksik ng ating puso. Sabi sa Psalms 139 verses 23 to 24, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Dalhin mo ako doon sa kawalang hanggan. Psalms 139 verse 23 to 24. Magpasaliksik po tayo sa Panginoon. Katulad ng sinabi ni David, sabi niya, keep back your servant from presumptuous sins and let them not have dominion over me. Then shall I be upright and innocent from great transgressions. Ito po ang panalangin ni David. At huwag po tayong magkamali na ang tingin natin sa sarili natin malakas. Kayang-kaya natin ang buhay pananampalataya. Hindi po. Tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo, sabi ng Biblia, in Him we live and move and have our being. Tayo po ay nabubuhay, kumikilos dahil sa Kanya. Lagi natin yung inaawit, no? In Him we live and move and have our being. Lahat po ay galing sa Diyos, ang ating karunungan, ang ating talento. Hindi ito dapat maging cause para tayo ay maging maligamgam. Alam niyo po ang Laodicean Church, yung lugar ng Laodicea ay sobrang umasenso kasi malapit sila sa port at ang source ng tubig ay
sagana sa kanila. Yung malamig, pag dumaan na sa mga tubo na ginawa nila, paglabas doon, maligamgam na. At sila rin ang Laodicea ay well known sa pagbebenta ng mga gamot sa mata. Yung kung tawagin ni salve o salve. Kaya, nung panahon na yun, katulad ng Sodom and Gomorrah, sobra silang naging complacent, sobrang naging asenso ang kanilang mga buhay, nagagawa nila ang gustong gawin. They enact laws that is contrary to what God wants them to be, to what God wanted them to be. Kaya anong nangyayari? Lumala ang buhay sa Sodom and Gomorrah. Hanggat sa nagkaroon sila ng batas na bawal maging maawa, bawal maawa sa mga mahihirap, bawal maglimos sa mga mahihirap. Kaya kapag ikaw nahuli ka ng lilimos, ang gagawin nila, kukumpiskahin ang iyong kabuhayan. Ganon ang mangyayari. Kaya sobrang nagalit ang Diyos at ito hindi nangyari overnight. Sobrang naging pasensyoso ang Panginoon sa Sodom and Gomorrah. Binigyan ng maraming pagkakataon hanggat sa ang Diyos na mismo bumaba. Tinignan niya first hand ang kalagayan ng Sodom and Gomorrah. Nakita niya kung gaano ka-wicked ang mga taong ito. Pero nagsimula ito sa pag-asenso ng kanilang kabuhayan. Economically stable sila. Ito po ang nakakatakot. Kapag hiwalay sa Diyos, gano'n na nangyayari. Katulad na nangyari kay David, nung yung mga successes niya, yung kanyang mga victory one after another, hanggat sa natukso siya ni Satanas magkaroon ng census, which is right. Kasi ang census ay ginagawa ito ng lahat ng mga gobyerno sa buong mundo. Ang problema, ito ay tukso ni Satanas sa kanya para sabihin sa kanya na magaling ang aking pamumuno. Tumaas ang kanyang ere. Nagalit sa kanya ang Diyos, pinarusahan siya. Dinisiplina siya ng Diyos. Nakakatakot po ang sinabi rito ng Panginoong Jesus. Kung babalikan po natin, yung sinasabi, isusuka kita. I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. Yung pong financial blessing, financial sustenance, financial stability ay bigay ng Diyos. Iyon ay pahiram lamang sa atin. Hindi po ito para tayo'y magyabang. Sila ay financially stable, mayaman, pero ang tingin sa kanila ng Diyos, mahirap. You are wretched, kaawa-awa, at mahirap, bulag, at hubad. Isipin nyo, ganun ang paningin ng Panginoon. Naalala ko yung ipinakita ng Lord na mga pinagpala na church. Malamig ang kanilang naging kalagayan. Naging manigamgam sila kasi sobrang umaasenso ang kanilang kalagayan. So balikan po natin, sabi rito, kung babalikan natin yung ating mga application, unang-una, ulitin po natin, huwag tayong masyadong kampante. Do not get complacent. Sabi ni A.W. Tozer, it is a deadly foe of all spiritual growth.
If you think you're standing firm, be careful that you don't fall. At pangalawa, do not get haughty. Tingin natin sa sarili natin mas mataas. Ako ay mata. Kita ko lahat. Sabi niya, sabi nung mata. Hindi katulad ng iba dyan, yak. Diba? What if ang ibang parte ng ating katawan hindi na magtrabaho, apektado ang buong katawan natin? Kaya tayo inilintulad sa katawan ng tao. Wala po tayo pwede pagmalaki, kahit ang mga tumatayo sa pulpito hindi pwede magmalaki, dahil lahat po ito ay galing sa Diyos. For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Romans 12:3. Do not go back. Pangatlo po, do not go back to your old self. Ganon yung nangyari sa akin. Ang atake, babalik-balikan ko ang aking dating buhay. Nung ako ay nagtrabaho diyan sa Saudi, merong mga ganong atake na gustong inaakay ako pabalik. Pero nanindigan po ako. Kapag ako ay nagbabakasyon, nanindigan ako na huwag nang babalikan ang aking mga nakaraan. Put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. And be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ano raw yung ating isusuot? Yung bagong ikaw na nilikha ayon sa wangis ng Diyos sa totoong pagiging matuwid at banal. Ephesians 4:22-24. And pangapat, do not feed on milk only, but grow on solid food. Huwag tayong puro gatas. Yung, alam niyo yung puro gatas, yung inspiring words, nakakakiliti sa tenga. Yung pinagpala ka na ng Diyos, yung God will answer your prayer, yung mga ganon. Yun yung mga gatas. Pero pagdating sa karne, sinasaway ka na. Pinupuna ang ating mga maling gawi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po yung karne. Do not feed on milk only, but grow on solid food. Let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith in God. Hebrews 6:1. And lastly, let the Lord search our hearts. Hindi po laging tayo ay maayos. For sure, sa maghapon, tayo po ay nagkakasala. Magpasaliksik po tayo sa Panginoon. At kapag hindi tayo nagpapasaliksik, nagkakapatong-patong ang mga nagagawa nating maliliit na kasalanan hanggang sa ang ating puso ay tumitigas. I hope nakita po natin nung una ko mabasa itong lukewarm, sabi ko lukewarm lang, isusuka na ng Panginoon. Kung tutusin, talagang mahigpit. Very strict ang Panginoon with regards sa pakipagrelasyon sa Kanya. Dito natin mababasa sa Revelation 3:20, yung sinasabing ako ay kumakatok sa inyong pintuan, at sino mang magbubukas, ako ay papasok at magkasama kaming kakain. Behold, I stand at the door and knock. Anyone who let me in, I will be with him and sup with him. Sabi, kakain kami. Intimacy
ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito sa Laodicean Church. Ibig sabihin si Jesus nasa labas. Kaya itong mga ito, gumagawa lamang ng mga ritual na ginagawa ng church, pero si Jesus nasa labas. The relationship is not intact with regards sa true Christianity na ninanais ng Diyos para po sa kanila. Papasukin natin si Jesus sa ating mga buhay. Ito po ang ninanais ng Diyos para po sa atin. And sa conclusion po, sabi ni Paul sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito po lagi natin isipin. Lahat ng nakalulugod sa Panginoon, ano man ang totoo, yung ano man ang tama, yung malinis, kaibig-ibig, kahanga-hanga, at yung kapuri-puri, yun lamang ang ating isa-isip. To prevent us from being a lukewarm. And let the Holy Spirit be our teacher and guide. Amen? So let us pray. Father in heaven, great God Almighty, the Lord of the heavens and the earth, the Creator of all things, we thank you for the opportunity, Lord, to study about your word. We honor your mighty name, Lord God, and we thank you that the Holy Spirit is moving among us, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan po ng konting aral na ito, nakita po namin ang aming mga sarili kung saan kami nakalugar. Kami ba ay maligamgam? Kami ba ay mainit? O kami ba ay malamig? Lord, hindi lamang puro ritual ang aming gagawin, kundi ipasaliksik po namin ang aming mga pamumuhay sa iyo, O Diyos. Are we living a double life? Lord God, ikaw po lahat ng nakakaalam. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan po ng bawat isa, hindi lamang kapangyarihan ng iyong salita, kundi ang kapangyarihan mo na gumagawa ng mga himala sa aming mga buhay. O Diyos, i-bless mo po ang mensaheng ito, Panginoon, sa puso po ng bawat isa. At patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang leadership po ni Pastor Darwin, Panginoon, at ang iyong gawain sa HOM Eastern, Lord God. Gamitin mo po sila to reach out more OFWs, Lord God. Thank you, we declare victory. We declare the fire of the Holy Spirit to be given to each and every one of us, Lord God. We honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen.